Yun, start na tayo ng ating ride for today. Day 3 ng ating 100-day challenge. So, I know this challenge will be tough. Kaya hindi tayo pupukpok ng todo-todo. So talagang 30 kilometers lang natin per day. So titingnan natin kung siguro tuwing weekend lang tayo maglo-long ride. Tapos ang pinaka rest day natin is 20 kilometer ride or 30 minutes whatever. Pero dapat the challenge is kailangan magbike tayo every day for the next 97 days. So today is day 3. Andito pa rin si Madam. Madam, welcome back. Balik sa bike therapy si Madam. Ewan ko kung okay na yung legs niya. Kasi kahapon okay na yung legs ko, hindi na So okay na ako kahapon. So time check, it's 5:13. Kagaya ng sinabi ko kahapon na aagahan natin ngayon. So 30 kilometers, inaabot ako ng 1 hour and 15 minutes. So siguro kailangan natin yun na lang ang improve natin yung time natin. Medyo medyo may kalagkitan yung panahon ngayon, pero hindi siya mainit. Hindi rin malamig, Nainitan niya nagsiksi ako. Hindi yung binuksan yung ilaw mo. Yan. Medyo ayoko lang nang nagra-ride ng madilim kasi I don't want to use light. Or siguro dahil na rin sa ating camera, ayoko nang madilim ang camera natin. Pero sometimes we have to. Gaya nga ng sabi natin once na makaluwag-luwag mag-update tayo ng camera. Siguro we'll buy the new upgrade natin tong X3 natin to X4 or Gold or hindi X4 na lang. So kaya lang medyo yun, malaki-laking budget ang kailangan. Kaya yan. So let's go. Ayun, pasok na tayo dito sa ating Khalifa City na truck. Kung saan tayo umiikot-ikot. Dito lang muna ulit tayo. Sinarge ko kahapon yung yung bike computer ko. So sinarge ko siya overnight. Hindi ngayon ayaw mag-on. Feeling ko pag walang bike computer pag hindi mo nakikita yung speed mo, yung this and that, parang kulang. Kaya yan, ito pasok na tayo. Dito medyo malamig yung hangin dito. Mahangin ngayon. Kung 30 kilometer ride lang tayo ngayon, baka hindi na tayo abutan ng araw. So tomorrow siguro mga sakto lang mga 5:30 para maka-experience pa tayo ng konting araw, because ba naman tong camera ko, hindi ayaw pumirmi. Kasi talagang kailangan natin, we need to hold back. Kailangan nating mag-pacing kasi 100 days medyo malaki-laki yun, mahaba-haba. So wag tayong masyadong magpadala sa sa ating kasabikan na
pag nabitin tayo, let's just focus on the goal. 30 days, okay na rin naman yun. So 30 days for 1 week, that's around 210, tama ba? Times 7, 210 kilometers a week. So not bad na rin yun, yung 210 kilometers a week. Or baka it could be more pa, kasi kung sa weekend maglo long ride tayo, or habaan natin yung long ride sa weekend. Kailangan ng ano eh, I really think this is a tough challenge, pero sa tingin ko naman kaya naman. Kaya talagang malupit na pacing ang kailangan natin gagawin. Kaya ayan, let's go. Ayan, konti na lang, liliwanag na. Ano lang tayo, slow pace lang tayo ngayon. Hindi ko muna iniintindi yung average speed ko, kasi hindi ko maintindihan, dalawa nakapatay yung bike computer ko, hindi nag-on. Medyo mahangin dati, ngayon. Dati itong part na to, kasi itong part na to yung laging mahangin eh. So dati, nung bago-bago pa ako, natatakot ako dito sa stretch na to, kasi medyo mahaba-haba to, mga 2 kilometers to, itong stretch na to. Natatakot ako sa kanya kasi mahirap magpedal, kasi nga mahangin. Nung talagang malaki pa ako, nung ganito pa ako kalaki, yan, yung ganyan pa ako kalaki, natakot ako dito. Kumbaga pag nandito na ako, hirap na ako. Talagang ang speed ko nasa 14, 15 na lang, ganyan nung nandito ako, nung talagang malaki pa ako. So ngayon hindi ko medyo nabibilib din ako sa sarili ko, kasi kumbaga ngayon hindi ko na bali wala na sa akin yung mga hangin dito. Ako may ano pa rin, kumbaga dahil nga because lumiit na tayo, siguro naging lumakas na rin yung legs natin. Dati pag imbis na mag-iisang ikot pa ako, hindi, iisipin ko tong stretch na to. Kaya minsan umaayaw na ako, kasi naku, dadaan na naman ako doon sa mahangin, mahihirapan na naman ako. So hanggang eventually na-overcome ko yun, na I take this kumbaga itinitake ko siya as a challenge. Kumbaga mas maganda yung nahihirapan ka ng konti, but not to a point na you become miserable. Ito nga yung sinasabi na, ayun, still yung pa rin yung sinasabi na no pain no gain. Kaya yun, na-overcome ko naman siya. Tsaka eventually, kasi lumiliit na tayo ng konti unting yung drag natin nababawasan kahit paano nagiging aerodynamic na tayo paunti-unti, hanggang lumalakas na rin yung legs natin. Kaya ayan, hindi na natin masyadong iniinda yung hangin dito. So dati itong track na to, itong favorite ko, kasi nga dito makapag-ride ako ng chill and this and that. Pero ngayon pag nandito ako nag-ride, feeling ko bitin na, kasi nga madaming putol-putol, kailangan mong mag-slow down, kasi at the end of the day residential to, may mga nagja-jogging, may mga tumatawid. Kaya ayan, yun lang ang maishishare ko. Yung my weight as of yesterday is 101.3 ba, 101.2. Tumaas ulit ako kasi wala akong fina-follow na diet. Hindi ko strictly follow yung keto diet, pero ngayon I will strictly follow it again, para magtuloy-tuloy na yung pagbaba ng weight natin at ma-achieve natin yung 90 kg in pagtungtong natin ng one year ng ating weight loss journey.
Kasi ano ba, ang pinakamahirap yata is hindi ang sabi nila ang pinakamahirap is yung pag-maintain, pero parang sa akin yun yung as long as alam mo na kung paano pababain yung weight mo, ganyan, meron ka ng experience, I think maintenance will be the easy part. Kasi kaya mo nang laruin eh, kumbaga sanay ka na na magutom, sanay ka na mag physical activity, so madali nang i-maintain ang weight para sa akin pero most people say the pinaka hardest part is the maintenance, yung i-maintain yung weight. Pero kasi once na achieve mo yung desired yung desired weight mo, don't go back to the old way. Still, kumbaga, you eat everything in moderation, or if you can avoid it, like sugar, yung mga matatamis dyan, mga ice cream, chocolates, and this and that. So if you can avoid it, kasi mas masarap pa rin yung feeling. Kasi lagi mo lang isipin yung yung hirap at pagod at oras na inilaan mo to lose weight, it can disappear in just a blink of an eye if you don't maintain the discipline. Kaya nga ang sinasabi ko sa weight loss, dapat importante dyan is you enjoy what you do. Hindi pwedeng miserable ka, kasi if you are miserable once na nag-give in na yung katawan mo sa pinatayan tayo ng ilaw, once na nag-give in na yung katawan mo sa pagiging miserable, you'll go back to your old ways. Ganyan, yung mag-binge eating ka ulit, eat sugary, this and that, then you'll just go back dun sa old bad habits mo. Kaya ang importante talaga is you need to be happy on what you do. Kailangan enjoyin mo every moment of your weight loss. Na ano bang reason ba't ginagawa mo yung weight loss? So main reason dapat is you do it for yourself and for your family. Na okay, sige, pag you live a longer life, pero syempre you cannot say that it's a guarantee that you will live a longer life, so only God knows. But iwas sa sakit, hindi ka you can move freely, hindi magkakaroon ng limit yung mga movements mo, ganito ganyan. So yan, especially if mas maganda if you start ng maaga. Kasi ako, nagising ako sa katotohanan only 100 years only 273 days ago. Diyan lang ako nagising sa katotohanan na I just need to I need to change now. I need to change my ways now. Yan. Yun lang, yan. Medyo lumiliwanag na po ang ating kalangitan. So far, nakaka 11.9 kilometers na tayo. So 20 more. Pag ganun lang yon. Let's go! 20 kilometers na. Wala tayong by computer in 58 minutes. So 10 more. Medyo nag-speed up ako ng konti, na iwan si madam. Hinintay natin siya kasi hindi ko alam kung mag-e-exit na siya dyan o hindi. Sabi naman niya hanggang 6:30. So sakto to for another 10 kilometers. Share ko lang, it makes me happy ako, natutuwa ako pag ganyan yung nasa kalsada ako nang nagpapalit yung gabi at saka umaga. Ganda na yun, yung tipong I don't know, hindi ko alam ako lang to ang saya lang sa feeling na aabutan ka ng umaga sa kalsada, parang ganun. Aabutan ka ng liwanag sa kalsada, or maaga kang gumising at inabot mo ang bukang liwayway. Yan, ganyan. Wala lang, share ko lang kasi
It makes me real happy. On that note, shoutout muna tayo syempre, mga nagpapasaya sa atin. Yung mga subscribers natin, maraming salamat po sa support nyo. Ako rin po ay nagagalak sa inyong mga suporta. Syempre sa mga bagong subscribers natin, welcome po. Sana po ay nag-e-enjoy kayo at may nakakapulutan kayong aral dito. So syempre yung mga suki natin, alam nyo na kung sino kayo. Sila Mr. and Mrs. Tatoyane Adventures, si Antonio at si Ma'am Mary, RJ Candelaria, Ford Cliff, si Happy Pedal, Tara na't Lumipad, si Moy, si Remski, si Romski, Boyong Ibarra, Inola Alon, Bimirji. Hindi ko pala na shoutout kahapon yung mga syempre mga subscriber natin sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Oman, Bahrain, Qatar, at sa buong mundo. Sa inyo lahat, salamat po sa support. So konting-konti na lang ano na tayo, na reach na natin yung 3,000 watch hours. So another 1,000, kasi for you to get monetized you need to dapat meron kang 4,000 watch hours at saka 1,000 subscribers. So currently nasa 332 ang subscriber natin. So ang first threshold is 500, then 1,000 subscriber. Yun. So currently we're 332 na tayo. So hopefully sa mga nakakanood po na hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at malaking tulong po sa atin yan. Yun. Importante lang yan dapat lagi tayong masaya. Kung if you feeling a bit down, try nyong mag-bike or to do a physical activity, walking, jogging. Mas masaya kung nasa labas ka kaysa yung magti-treadmill ka sa loob ng bahay. Okay din yun, pero mas masaya lang pag nasa labas ka because you get to see places, you get to see other people, and chances are makapag-interact ka with different people. Yun. So ito, pasok na tayo dito. Last 2 ikot. Let's go. Meters na tayo, pauwi na si Madam. Ako mag-isang ikot pa ako. So Madam, how's your bike today? Better without the foam. Ayan, tinanggal namin yung saddle foam niya. Kasi sabi ko kumbaga nakakasira ng form. Kaya yan, palabas na rin yung araw. At si Madam mag-e-exit na at Pagod na ako. pagod na siya. Ay, okay lang. Kunti, wag mo akong pinitin. Kaya nga hindi naman ito pinipilit. Yan! See you tomorrow. Yeah. Tayo, mag-isa pa tayo na 25. Isang ikot na lang naman tayo. Kasi I wanted to do 30 sa daily para sa ating 100-day challenge. Ako, hindi naman ako na-intimidate sa 100-day challenge. Na na-motivate at saka na-challenge talaga ako. So titignan natin kung hanggang saan tayo, kung matatapos ba natin or tayo ay bibigay. So abangan ang mga susunod na pangyayari dito sa How to Fit, my weight loss journey. Sige, clear sa likod ha, pwede kang mag-exit dyan. Ayan, na-exit na si Madam. Okay, clear, go, go, go. See ya. Bye. Ayun, isa pa tayo. Isa na lang naman. Sakto na yung 30. Let's go. Ayun. Let's go. Labas na yung araw. Sakto, pauwi na tayo. So, yan, so far tapos na natin yung ating
finally, tapos na natin yung ating 30-kilometer ride for today. Day 3 is done. 97 days to go. Mahaba-haba itong ating lalakbayin dito. So, kaya sabi ko, hindi naman ako na-intimidate dun sa 100 days. I know I can do it. Kaya talagang we just need to pace ourselves na hindi tayo masyadong ma-burn sa isang araw. So we need to spread it across, kasi ang pahinga natin ito next year na yata. Ang pahinga natin, ang rest day natin is next year na, 2025 na. Yan, naka-exit na tayo. Yan, and parang mas masaya ako ngayon kaysa kahapon. I don't know, I'm not saying na hindi ako masaya kahapon. Both rides are a good ride, masayang ride, satisfying. Iba lang yung satisfaction ngayon. I don't know why, kasi nga yung inabot tayo ng gabi at umaga, yung dilim at liwanag, that adds to my happiness. Kahapon lumabas tayo, maliwanag na eh. Yan. Sige, pauwi na tayo. See you at home. Let's go. Ayan na, home sweet home na tayo. Ayan, thank you Lord for the safe ride. Salamat sa mga subscribers natin na nakaabot dito, at sa mga nakaabot dito or napapanood to na hindi pa na-subscribe, please subscribe to our channel. Malaking tulong po sa atin yan. Yun lang. So tapos na ang ating day 3 sa ating 100 day challenge. 30-kilometer ride done. Yan na, yun lang yun. Tapos na, ganun lang yun. Bago pa lumabas ang araw, tapos na tayo. Actually lumabas na siya, hindi pa lang sumisikat ng matindi. So ayan na. Again, thank you Lord for the safe ride. So if you find this entertaining, interesting and helpful, please like, share and subscribe. Let's go. See ya.